Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Good afternoon, and welcome sa ating programang Moms at Heart. Ang inyong Mami Deserios po. Mamaya ay merong kasama na isang momshi, si Momshi Normie na mag-share ng mga bagay-bagay na may kinalaman po sa very practical tips about language development at ang influence po ng tahanan at ang mga kapatid, no, in terms of language development. Samahan niyo po kami at ang lahat ng yan po ay dahil nga po dito sa ating paksain about brainy moms, so mga utak ng mga nanay, ano? At ang utak na yan gagamitin para hubugin po ang ating mga bata sa kanila po mga language focus natin for this time. Tayo po ay pwede ninyong ma-access sa pamamagitan ng 702 DCAS FEBC Radio TV o di kaya naman po sa Moms at Heart na Facebook page or makinig na lamang po sa 702 DZAS AM1. At ang lahat na yan dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now, I would like to call in ang ating pong kasama for this time. Hello, Ma'am Normie. Long time no see on the screen. Kamusta na ang buhay-buhay? Hello po, magandang hapon po, Mami Bessie. Ito po, very busy pa rin sa home life but very joyful and growing na rin po ang mga kids and very productive naman kami sa aming homeschool season. Salamat sa Diyos. Kayo po, kamusta po kayo? Yes, ganun pa din ang buhay. Bagay na bagay sa pangalan kong Bessie BC. Okay. Lumalaki na yung mga anak mo. Ilang taon na nga yung eldest mo? Yung pangalan ko po, he is 11 years old. And then yung second ko po, he's 9. And then yung bunso namin, she's 2 years old. Wow, 2 years old. Oo, parang naalala ko, we were sharing the last time tungkol sa iyong birthing experience sa kanya, di ba? And then, yon yung kanya pang mga ibang paglaki. So this time, ang pagkukwentuhan naman natin ay tungkol sa language development, di ba? Kasi, one of the things na nakakaapekto doon sa ating mga problema sa kalusugan ng kaisipan ay yung hindi ba makapagsalita na maayos ang mga bata, no? As a mother, how do you encourage yung pakikipag-usap sa iyo ng mga bata? Paano mo ini-encourage yung, kasi tatlo, iba-iba ang ages nila, no? Meron kang early adolescent, di ba? Tapos late middle childhood. Tapos eto, early childhood, no? Toddler, no? Parang iba-iba yung stages nila. So how do you encourage these children to talk to you? Mami Bessie, yung sa umpisa po, when I noticed na they're starting to develop their language, we really, kaming mag-asawa, we see to it na when we talk to them very clearly. And we also, kumbaga, don't use baby talk as much as possible. Kasi sometimes nga it's, di ba, parang ang cute pakinggan pag nagbe-baby talk sila. Minsan they still cannot pronounce some words clearly. Pero patuloy pa rin po namin silang kinakausap ng kung paano kami nag-uusap na with other people, ganun. Para po, they would be able to know na, this is the way of how to speak. And then, as they continue to develop in their language, doon na po nila mas mababanggit ng tama, may enunciate yung mga salita. Pero at most, they already have much words and yung vocabulary po ba nila, malawak na dahil sa patuloy na pakikipag-usap. Yeah, so listening to your answer patungkol doon sa how do you encourage your children to communicate? Ang nakita ko diyan ay sinasadya niyo talaga, very intentional kayo. And then hindi lang very intentional kasi you may be intentional, ano yung goal mo, no? So sabi mo ang goal ninyo ay you wanted the children to talk straight, di ba? Nung kanilang mga laman ng kaisipan nila, ano?
at hindi rin kayo ayun, ano na, yung pa-cute talk, baby talk, yung mga ganyan, di ba, no? Parang minsan ginagaya sila, tapos tawa tayo ng tawa, di ba? So, iisipin nila parang, ay, maganda pala yun, di ba, no? Na natutuwa ang mommy at daddy doon sa sinasabi kong yun, pautal-utal, which is the common way naman of expression. So, you have two boys and then one girl, yung bunso mo, di ba? Girl, no? And iba-iba ba yung napansin ninyong pamamaraan nila ng pagsasalita or development? Ano yung na-notice mo sa kanilang language or pakikipag-usap? First and foremost po, Mami Bes, yung isa sa talagang na-observe ko doon sa aking tatlong anak is that yung panganay ko dahil wala pa siyang kapatid, medyo naging challenge talaga yung kanyang language development. Pero nung dumating yung kanyang kapatid na pangalawa, na kahit hindi pa siya ganun talaga nagsasalita ng buo, no? Yung development din ng pagsasalita ng panganay ko, parang rapid yung pag-develop. Probably because there's someone now na talagang nagko-communicate siya on a more regular basis. Tsaka pag naglalaro sila, meron siyang nakakausap. And in the same way po, yung pangalawa kong anak na yon, sobrang nag-bloom din po talaga yung kanyang language. Kasi meron siyang kuya na nakakausap niya na kahit limited yung kanyang speech because my son nga po is diagnosed with ASD. So, isa sa mga challenge niya is yung language niya. Pero yung anak ko pong ito, parang somehow has been helpful then to improve din yung speech ng aking panganay. And at the same time, parang siya rin, parang na-practice din niya yung sarili niya and na-develop din talaga yung language niya because of it. And what I noticed, nung dumating na yung aking pangatlong anak na babae, sabi ko, feeling ko lang, mas advanced kasi when I was looking back dun sa age na nagsa-start na magsalita yung pangalawa ko, around 1 year old, 1.5 year old, he can already speak, pero po kadalasan 1 word, 2 words lang. So medyo, kumbaga, hindi naman siya sa bulol na bulol, pero may siya, kumbaga, hindi pa siya clear or complete. So minsan sasabihin niya lang, I eat, ganyan. I'm cry, ganyan. So para pa rin siyang baby talk. Pero with my baby, yung third baby ko po, mas complete na siya magsalita at that age. She can already speak like 2 to 3 words na phrase and kaya niya nang i-articulate talaga yung emotion niya. And nakakatuwa lang po kasi sabi ko, ang galing lang din po talaga ng design ng Lord kasi iba rin po talaga ang development ng lalaki sa babae. So, yun po yung mga napansin ko when it comes to the language development of the toddlers po. Based dun sa experience ko sa aking mga anak. Yes, and yung sinabi mo na yung girl mo ay parang more expressive, doon sa ating Yes. compared dun sa kanyang dalawang kapatid na lalaki, which is validated naman yan ng mga pag-aaral. Kasi talagang tayo daw mga babae, more talkative. Mas mataas yung skills ng language ng babae. However, pag umidad-edad naman, magpapantay. Pag umidad-edad. But then, in terms of yung pag-angat, no, yung bulusok ng development, ay medyo aabante itong girl. Pero at the certain age, lalo na pag nag-aaral na sila, magbabalanse din sila. So, para lang po sa ating mga momshies ay although na pag-uusapan na po dati dito, no, para lang medyo i-refresh, no. Alam na, malilimutin tayo. Yung dalawang klase po ng language, no. Ito po yung general, no, yung language ng expressive, yung nagsasalita siya, di ba, kagaya ng sinasabi mo, I eat, no, I cry, yan. Expressive yun, ano yung nasa loob niya, ano yung gusto niya, ano yung nakikita niya sa paligid, yan. So, ine-express niya yan. In Filipino, siguro, yung pagpapahayag, no? Yung kanyang, language. And then, meron naman siya yung tinatawag na receptive, no? Yung receptive language, ito po yung kapag meron tayong sinabi dito sa bata, ay nauunawaan niya. Halimbawa, anak, kunin mo nga ang sapatos mo. Yan, di ba? So, pupunta siya, kukunin niya. And sa receptive language, sometimes hindi kailangan nagsasalita. Ang ibig lang nitong ipahayag ay
sinusunod yung sinasabi mo kasi receptive eh. So, yung pagtugon niya. Yung isa, yung pagpapahayag, yung isa pagtugon. Ayan. So, para lang po maliwanag, ano? And sometimes, magkaiba po yun. Maaaring ang galing-galing niya rito sa expressive, di ba, no? Sige, sagla siya ng daldal. Tapos, dahil sa kada daldal, hindi naman siya nakikinig. Ano? Meron ka ng kailangang i-switch, no? Magre-receptive na dapat ay hindi naman siya nakikinig. Ayan. Kasi sa receptive, ang isang factor dito, no, mga momshies, ay yung pakikinig, no? At saka yung pangunawa, no? Naalala ko lang, no, itong ating mga lumalabas sa, ayan, may mga nabasa na naman kasi ko recently, no? Yung mga tungkol na naman sa mga result ng mga exams, no, na ang baba talaga natin sa mathematics, no, compared sa ating mga ano. But then, tama, nag-comment yung head, no, si Dr. Bio. Ito yung ating scientist na nanalo sa Amerika, no, ay sabi niya, hindi yung mathematics na kaalaman ang problema. Kung hindi, ang mathematics kasi, di ba may communication yan? Pag sinabi nating 1 plus 1, o di ba? Ibig sabihin, dapat alam mo kung ano yung plus, di ba? Dapat naiintindihan mo yon. At saka yung ano, halimbawa, 7 take away 2, o di ba? Or minus, di ba? So, anong nagaganap doon, di ba? O basic lang yan, ano? Eh kung aangat pa tayo ng word problem. I have 5 lollipops. Ayan. My sister took away 2. O, di ba, no? Parang gano'n na tayo, no? Naku, ano na yan, di ba? Pagsusunod-sunod na yon. So, dun po tayo nagkakaroon ng problema. And napakahalaga ng language, di ba, no, Ma'am Normie? Kasi, ang mga bata, kung nakakausap sila ng may kaya nga, kabuluhan at tamang kausap, gaya ng inyong ginagawa, di ba? They feel very confident. Di ba? And like yung anak mo ngayon na early adolescent, ayan. Na-observe mo na ba yung language niya na parang, kasi naka-homeschool ang anak mo, no, di ba, ever since? Lahat po sila. Oo, lahat sila naka-homeschool, no? So parang, did you notice dito sa yung eldest na early adolescent, medyo bumubuo-buo na siya ng parang, certain language expression niya na yung iniimbento ba niya or iba na siya magsalita? Na-notice mo ba yon? I actually noticed po, at some point, meron siyang mga ganyang mga words. Kaya lang po, dahil nga po may son po, diagnosed po siya ng ASD. Ngayon pa lang din talaga nagde-develop fully yung kanyang language, no, with the help of speech therapy and yung kanyang mga homeschooling lessons. Sobrang nakakatulong po din sa kanyang language development. Pero napansin ko rin po na kahit nga po meron silang mga language challenges, lalo na yung may mga diagnosis na gano'n, sa autism, mga learning limitations and all that, pagdating talaga po nila sa ganyang age, talagang mature sila in a way na meron sila talagang sarili nilang way of expressing. May mga ginagamit sila mga sarili nilang mga salita. So, ang dami po minsan hindi ko po naiintindihan. So, sasabihin niya sa akin kung ibig niya sabihin na gano'n. So, yun po, I'm also learning din how to manage when it comes to his speech as well. Pero nakakatuwa po kasi dahil nga rin po sa kapatid niya, pag hindi ko po naiintindihan yung nais niyang sabihin or kung ano ibig sabihin niya nun, ang kanyang translator yung kanyang kapatid. Mommy, he means this. So meron siyang ganun. So parang naging advocate ng kuya niya yung kanyang kapatid. Wherein, it helped me also kasi kumbaga parang I get to also understand na merong nagde-develop din na relationship sa kanila na even without, kumbaga yung pinilit mo ba na maging ganun sila, because they're always relating to one another at home. And kami kasing ginagawa namin talagang we make it intentional talaga na magkaroon kami ng mga face-to-face conversations, pag meal times, pag mga homeschooling lessons namin. So, nagkakaroon kami talaga ng ganong interaction. So, kaya nakita ko rin na sila mismo on their own bilang magkapatid, nag-develop din yung ganong relationship nila na
para tuloy silang translator ng isa't isa. So minsan Oo. pag iiyak yung kapatid, tapos dahil sobrang maraming emosyon, hindi ma-express, sasabihin ng Stress. kuya, o sasabihin ng kuya kung anong nararamdaman ng kapatid niya. So, meron pong ganong dynamics dahil sa kanilang, kumbaga yung ganong relationship nila. Kaya yung bunso ko rin po, na because she is also observing these things as she is growing and also developing din po yung kanyang language, kahit hindi na namin ituro sa kanya, alam na niya na pagka ganitong sinabi mo, ito yung ibig sabihin niya. Or pagka ganito yung enact mo, ito yung meaning nito. So kahit kami, hindi pa namin na ituturo sa kanya, parang nagugulat kami minsan na, she knows that already? So may mga ganun kaming moments na nakaka-amaze din po talaga how a child's language develop just merely being exposed to sibling relationships. Yan, oo. At yan, ako nakakatuwa naman at nagbibigay sa atin ng mas malinaw na tuon kung bakit talaga napakahalaga nitong communication na ating nais na ipahayag kasi nga yung sinabi mo lang na yan ay sabi mo you use the word dynamics kasi po yan may mga nagtatanong din sa akin nag-aaway sila parang wala silang relasyon so ang isa and I think review nag-usap din tayo tungkol sa how did you prepare yung pagdating ng bawat anak, di ba? Yes. And because of that preparation ay na-build yung conditioning dun sa isang bata na sinundan and they get to be exposed din dito sa mga what is to happen, di ba parang pag pinanganak itong kapatid ito yan ganyan without pressure kasi minsan po one thing that drives yung sibling rivalry is yung mga tendency hindi mo naman to ginagawa yung ikaw ang kuya ha, dapat ganito. Yung ganon. Walang ganong expectations. Ayan. So, or itong bunso, bayaan nyo na si bunso. Ba't nyo ba laging kinukulit yan si bunso? Bayaan mo lang. Yan. So, yung pong mga ganong dialogues. Hello. Yan. Meron po ba tayong mga ganong dialogues, Yung mga kasama natin dito sa Moms at Heart ay iwasan po yun. Kasi yun po ay mga triggers. Yan ang tawag ng ating psychology. Triggers, ibig sabihin yung nagtutulak upang madiskontento ang mga kapatid, doon sa isa at madiskontento din sa atin bilang nakakatanda na, ba't favorite mo ba yung bunso? Bakit yan na lang lagi, Ba't ako na lang lagi? Di ba? Parang ganon. So, we need to be careful. Kasi po, our words, di ba? Convey a certain message, that sometimes, hindi natin intentional, but yun yung dating. Kagaya sa isang mga, yun yan, di ba? Bilang nanay, apura tayo na apura, di ba? Dami natin ginagawa. Tapos, ay, ano bang kinukulit nyo niya naman yung bunso niyong kapatid yan? Kahit talaga mga kuya kayo. Di ba yung gano'n, Kaya minsan, Mami Bessie, yung biglang iiyak yung isa, tapos magagalit na si nanay. Ano naman? Bakit nag-iyakan na naman? Na hindi pa clear kung ano po ba talaga yung nangyari, ba't iyak yung isa? So, yes, yun. So, ito pong mga bagay na to medyo nasa-shortcut po yung ating oras ng pagbibigay sa kanila ng panahon at tayong titigil sila kasi natakot, ibinawagay ba yung sandok mo, di ba? Di ba, titigil dyan, parang gano'n, di ba? So, titigil sila pero nasa loob nila yun, parang kumukulo-kulo yung loob nila, yung isip nila, nagkakaroon ng mga kung ano-anong nilalaman. At yun nga po, may tawag yung apo dyan na 10 years old, spills. Spills kasi pag nag-uusap kami minsan gano'n yung sometimes hindi niya nakokontrol daw kasi nag-spill na yung mga previous spill dito, the next day spill ulit. So sabi niya it grows, sabi niya gano'n. So yun po maingat po tayo doon sa mga bagay na iyon. At napakaganda ng sinabi sa atin ni Ma'am Shinormi kung paano minamanage yung pakikipag-usap. Yun, pick upin natin yung sabi mo na bago tayo mag-react, habang umiiyak, paano mo yan? Di ba, ganun pa tono di ba? Parang, ang suspect agad ay yung hindi umiiyak, di ba? Di, parang ganun. Parang ang victim agad ay itong umiiyak. Pero for all you know, kaya siya umiiyak kasi meron siyang gustong laruan nung kuya na ayaw ibigay sa kanya. Yan.
So, hindi siya victim doon. Siya yung pangialam, di ba? Parang gano'n, di ba? And here we are adult, di ba? Intervening agad na, ayan, di ba? So, yun po, naku, napakahirap ng mga relasyon, ano? At ito nga po ay ating nais bigyan ng tuon dahil dito sa ating mga brainy moms, no, maisip tayo patungkol dito sa paano ba natin ito isasalansan. So now, we have the receptive, we have the expressive language, and then, isa ko pang nakita dyan sa sinasabi mong pag-uusap-usap nila, nabibuild yung kanilang self-esteem and confidence, di ba? Kasi mas confident po sila na i-articulate yung sabihin ba kung ano po yung nasa sa loob nila. And dahil alam nila kung ano yung mga sasabihin or paano sasabihin, mas less po talaga yung mga time na nagwawala, ganon. Or pagka may ganong episode, we just let them, like pag nagtantrums kasi lalo na pag toddler, di ba? Hindi naman po natin maiwasan, may mga ganong episodes po Toddler. talaga sila. So, kiniklear ko lang po na I make sure lang na if they're done, sabihin ko lang po talaga sa kanya, I cannot understand you. When you're okay, talk to me. So, hinahaya ko muna siya magwala kasi maya-maya, pagkatapos ko rin pong sabihin, wala pang mga 5 minuto, lalapit na yan sa akin, tapos sasabihin niya na ako, bakit? Sabi niya, I'm sad, I want to play. So, ganun siya. So, binabanggit niya sa akin kung ano pala talaga yung gusto niyang sabihin. So, sometimes nga po talaga, pagka hindi rin po natin naiintindihan how also our toddlers develop, yung kanilang mga, kumbaga pinagdadaan ng stages in their growth and development. Ang tendency rin po talaga natin, i-interpret natin based on our own convenience. Pag sa atin, nagwawala silang ganon, tas nagiging inconvenient sa atin or uncomfortable sa atin, nagagalit tayo, o kaya parang we just try to shorten, sige, ito na, mag-screen ka na, or ito na yung candy, para lang tumigil. Pero even that po, I have observed na it helps them also develop their language. Kasi pagka binibigay mo lang agad kung ano yung hiningi, o kaya parang ina-abrupt mo yung pagtigil tumigil na lang sila, they are not able to really process po kung ano ba talaga yung gusto nilang sabihin at ano talaga yung nais nilang ipahiwatig sa atin. Hindi siya papagalitan to stop it, hindi siya ite-threaten na hindi ka ba tatahan, di ba, no? Or hindi rin siya susuyuin na lalawitan mo ng laruan or candy, o di ba, no? But you have to tell the child, talk to me when you're okay. Di ba? So, ibig dun sa sinabi mo na yon ay una, nakita ng bata, yung ganun pa lang ginagawa na hindi okay. Di ba? Kasi ni-label mo siya na hindi okay, no? And then, second, maiintindihan niya na pag ganito yung ginagawa ko, ba, hindi pala ako kailangan kausapin. Di ba, no? Hindi ako kailangan kausapin. Hindi ako kakausapin ng mga tao. Kasi nga, for whatever reason, sa ngayon, di pa nila yun mapaprocess. But as they grow up, no, maintindihan nila na walang may gustong kumausap sa ganung mood. Di ba? Walang may gustong kumausap sa ganung mood, no? Kahit naman sa adult, minsan, di ba, may mga ganyan, ano? Na adult na, nagwawala pa rin, nagwawala pa. So, dapat sinasabihan din ng gano'n na, I'll talk to you when you are calm. Di ba? Parang ganyan. So, maganda po, mga momshies, that we speak to our children straightforward. Straightforward. Kasi po, ang isa din na napapansin ko sa mga momshies, no? Parang nangungulili yung tenga natin. And then malakas yung iyak. Tapos yung bang tayo yung naaaburido na tuloy, nahahawa tayo sa kanila, di ba? So in having that feeling, shortcut na lang natin, no? O sige, para tumangka, ayan. Ganun, di ba, no? Sabi lang para, yay, next time iiyak ako. Lalakasan ko palalo. Di ba, no? Ganun. So we did not teach our children that, thing. Okay, naku, napakadami nating pinag-uusap-usapan, Pero nais muna nating tawagin si Mami Weng Del Rosario para sa kanyang heartbeat portion. Masaya at pinagpalang hapon pumuli sa ating lahat. Ang unang karanasan ko sa pagiging ina ang talaga namang hindi ko makakalimutan. Sobrang daming adjustment ang naranasan sa pagsilang ng isang sanggol na kay liit, subalit ang laki ng ibinigay na pagbabago sa aming buhay. Ang hindi matatawarang galak sa aming nadarama mula sa pagsilang ng aming panganay na anak.
Araw-araw kong kinukunan ng litrato at aayusin ito sa album at uulit-ulitin na buklatin. Ang sarap sa pakiramdam na minamasdan ko ang aming anak habang natutulog na ngumingiti-ngiti. At diyan ko nahuhugot ang sense of fulfillment ko bilang ina. Sa kabila nito ay may kaakibat namang napakalaking responsibilidad na nakapagpabago sa aming pang-araw-araw na gawain. Malaking adjustment sa pagtulog, laging puyat, sobrang pagod sa pagkukumpuni ng mga pangangailangan ni baby. Tama nga ang kasabihang hindi lalaki ang isang bata na hindi mapagdaraanan ang magkasakit. At ito nga po ay naranasan namin ng ma-ospital ang aming anak at nagkataon pa na wala kaming ipon ng mga panahong iyon. Nasabi ko sa aking sarili na mahalaga ang may paghahanda at natuto po ako mula sa kalagayang ito. Naranasan ko din ang tinatawag na postpartum depression. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla na lang akong iiyak. Gusto kong umuwi sa nanay ko. Mga ganyang bagay po ang sinasabi ko sa aking asawa at kapag tinanong niya ako kung ano ang dahilan, wala ang sagot ko. Ang tulong po ng espesyalista ay kailangan sa mga inang dumaranas ng postpartum depression. At ang iba naman ay nakakaranas ng mga hormonal imbalances. Kaya mainam po na malapatan ito ng tamang gamutan. Sa aking naging sitwasyon, ang pagdalaw ng mga kapatid, kaibigan, at ang pag-alalay ng aking mother-in-law ay isang bagay na nakatulong sa akin. Mapawi din ang aking lungkot sa aming mga kwentuhan at higit sa lahat ang pangunawa, suporta at pagmamahal ng aking asawa ang nagsilbing therapy sa aking depression ng mga panahong iyon. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Shi Weng, sa iyong pagbibigay sa atin ng dagdag, no? Pampatibok pusong ina at of course, sabi mo nga ay mahubog ang ating mga pusong ina para sa Panginoon. Okay, we're back po sa aming kwentuhan ng ating very hands-on Ma'am Shi. In fact, siya po ay raising the 3 children, homeschool sila. Kaya tutok na tutok siya sa kanyang mga anak. Okay? At ang pinag-uusapan po ay tungkol sa language where we have kanina yung distinction, ano ba yung receptive language, expressive language. At gayon din naman paano sa pamamagitan ng language ay may discipline din pala, no? Let's go to the other challenge which is the receptive. Kasi sa receptive, they need to have this listening skill. Narinig ba, no? Kasi obedience ito, itong receptive, no? Naintindihan ba yung choices of words natin? Minsan, we're so fast, no? Akala natin we speak the same language sa mga bata. Iba naman, ano? So, ayan, lalo na tayong mga mamshis, parang minsan, di ba, tayo kasi meron tayong, ina-assume na naintindihan, di ba? Kaya minsan, kahit asawa natin, parang, hindi naman ganun na, in-assume mo kasi. Okay. So, how do you shape up itong receptive nitong mga anak mo? Lalo na yung isa, no, yung panganay, na early adolescent, ang dami ng niya, medyo sumasabog-sabog na yung mga interest niyan. Mas makikita natin na kausap mo, yung pala lumilipad siya kung saan. Okay, how do you do? Well, with regard to yung sabi niyo nga po na receptive language, for me, napansin ko po kasi kailangan po rin talaga natin silang turuan kung paano rin po nila ipaprocess yung mga nare-receive nila na mga information, language, and what they have to do with it. Kasi minsan nga po, ang galing po nilang mag-express, pero minsan mag-express sila in a way na hindi proper. Minsan pasigaw, minsan paggalit, or minsan hindi appropriate. So, with regard to receptive language, parang meron pong mas intentional way po na pagtuturo talaga sa mga bata. So, very early on po talaga sa amin, kiniklear namin talaga yung rules sa bahay. So, we make it very simple and madaling maintindihan, lalo ng toddler. Kasi syempre, we train our children when it comes to attention, yan, mga obedience, about honesty, na maliit pa lang sila. Hindi naman po tayo mag-uumpisa na pag 10 years old na sila, tsaka natin sila tuturuan ng attention o kaya ng obedience. Pero we train the children the moment we notice nga po na ito na nagde-develop ng kanilang language, yung kanilang understanding ng paligid nila, lumalawak na. So,
with with us po sa mga anak namin, we teach them talaga intentionally kahit hindi po sa in a homeschool setting, kahit po yung mga everyday na routine and patterns namin sa bahay, or if we're outside the home, we usually orient them, what's expected of them, or ano yung mga dapat na behavior, so that pagdating po dun sa ganong circumstance, they would know how to conduct themselves. And if ever po na they are not able to do so because probably developmentally challenged sila, like for example, pag sinabi namin po dun sa bunso namin, si Ruth, na, kakatapos lang umulan, basa yung playground. So sabihin namin sa kanya na when you see the playground, you're not supposed to play there because it's wet. So pagdating niya doon, syempre, dahil bata pa rin siya, gusto pa rin niya maglaro, minsan hindi niya talaga mapipigilan. So at least kami pong mga magulang, naiintindihan namin na, okay, talagang she really just wants to play. But ang maganda po nun is na ipaliwanag namin sa kanya na this is what's expected. And if you do not listen, pwedeng madulas ka, you might get hurt. So may mga ganun po kaming mga instances talaga na we really teach the children na about what to do, parang what it means, how are you supposed to say these things, yung mga ganun po na, ang tawag po nun, parang usually mga common graces, or yung mga etiquette po ba, parang ganyan. So lahat po yun, nakapasok po dun sa how we help develop yung kanilang receptive language. Yan, ako talagang napakadaming kailangang matutuhan ng ating mga bata o lalo na nga dito sa ating matatag na curriculum, di ba, no? Na diyan sa iyong toddler ay wala daw aaralin yung mga early learners natin, yung unang pasok kung hindi GMRC, no? But then talking about GMRC, good manners and right conduct. Parang gano'n, no? Good na yung manners mo, right pa yung conduct mo. Parang talagang sobrang reinforced sila, no? Ay, this must be taught not by words but by modeling, di ba? But by modeling. Isa nga din sa kapansin-pansin, and this is talking about itong ang ating mga pinag-uusapan patungkol sa receptive and expressive. Ang mga bata ngayon parang sigaw ng sigaw. Parang ang lalakas nila magsasalita, ano? Parang laging taas na nila. Kasi one of the things na na-observe din natin sa mga adults is we condition our children na kung hindi sisigawan, hindi susunod, di ba? Parang tuloy nadala nila ito, no, na paglabas ng tahanan. Ganun din. So when we give instructions at receptive language na pinag-uusapan natin, mahalaga siguro, no, kunin mo yung attention nila. Diba? Kasi mamaya nakatalikod ka o meron kang pinupunasan dun sa iyong kusina. Tapos di bigla kang gaganyanan lang. Sabi mo, ay anak, yung nga kunin mo ganyan. Nandun ba yung anak mo? Gaano ba kalayo yung si anak mo, di ba? Tapos may ginagawa ba si anak, di ba, no? So sometimes it's also part of our, sorry to say, pero neglectful din naman. Diba kasi nga parang as mothers, parang we have this tendency, no? Yung parang mabilis yung and then mag-react tayo agad, no? Ano ba, kanina ko pa sinabi sa'yo yan? Halimbawa, may hinihingi kang iabot sa'yo, di ba? Ba't narinig ka ba niya? Nasan ba siya, di ba, no? And then, yun nga, pag inutusan, edi una medyo okay pa yung tono mo. Tapos tataas. Pag mataas na, syempre magigising na yung bata, no? Tapos susunod siya. So nasanay na siya doon. So importante po when we get their attention, hindi po sigaw. Yung lalapitan mo ba sila, anak? Yan. And make sure na nasa iyo yung attention. Kasi baka naman at the height na naglalaro siya, alam mo naman, di ba, ng ating mga kabataan ay always very enthusiastic sa kanilang mga games, no? Eh, nag-i-score siya, may hinahabol siyang i-score. Eto ka naman nakalabit sa kanya at may iutos ka. Ay, sorry to say, pero mas mahalaga po yung score niya. Gusto mo na po yung score niya. Di ba? So we also have to understand. And I'd like to pick up yung sinabi mo, yung alam ng bata yung gagawin, no? Kasi in terms of communication, pagka merong napag-usapan, yung na-i-condition natin na ito dapat yan, tsaka ito, gano'n, na minsan maganda pa nga yan, nasusulat. Di ba? Nasusulat, di ba?
Na, o anak, anong oras? O yun, tingnan mo, ano dapat? O nandiyan ka pa hanggang ngayon sa ginagawa mong yan. O lagpas na. Dapat ito na yung kasunod, di ba? So, hindi na po ito makakabigay sa atin ng dagdag stress kasi alam na ng bata kung ano yung nararapat niyang gagawin. Di ba, no? Okay. Yes, anything else you like to add? Ano rin po, isa po siguro na gusto ko rin po na banggitin is yung pagka po kinausap din natin yung mga bata, dapat din po naintindihan natin kung asan din po silang level ng understanding. Kasi po, Yes. kung for example, sa aking mga anak po, yung instructions ko sa mga kuya, medyo mas advanced na, tsaka mas complex na. Pero pagkausap po yung bunso, even if it's the same kumbaga instruction, I make it a point na it is told to her in a way na naiintindihan niya or alam niya kung paano. So, yun po, kailangan rin po namin na maging mindful sa ganun kasi minsan kung sasabihin ko kay Ruth na, oh, you get this ganyan sa ganitong ganyan lugar or 'di ba? Parang hindi alam ng anak ko saan siya pupunta kasi or anong instruction ang uunahin niya kasi parang sunod-sunod. At least yung mga kuya niya, kaya na yon, pero siya, dahil she's still developing also her receptive language, we need to make, kumbaga parang i-break down po unti-unti sa kanya. Kaya po, kay Ruth, minsan sasabihin namin, put this clothes in the hamper. O kaya, Tapos na. kunin mo yung, So yun lang, ganun lang kasimple. Go to the refrigerator. Pagpunta niya sa refrigerator, tsaka ko po sasabihin yung susunod na karugtong ng instruction. So that, mas mapaprocess po nila ng unti-unti. Hindi yung parang, ang laki ng instruction agad, hindi nila alam alin yung paano nila gagawin. So, hindi naman din po sa ayaw nilang sumunod agad. Minsan, parang nagpa-process pa talaga yung utak nila bago nila gawin. Sumasabog. So kailangan din po natin na, yun, makita rin po yung ganong ability din po ng mga anak natin with regard to yung kanilang pag-develop na rin po sa receptive language din po nila. And napansin ko po kasi sa bunso ko rin pong anak, because nga the toddlers usually, magaling din sila mag-observe sa paligid nila eh. So dahil po nakikita niya rin sa mga kuya niya kung paano sila mag-respond, ano po yung behavior nila, so na-adapt niya rin po yun. Kaya rin po pagka sinabi namin sa kanya, minsan napipick up na niya agad, naiintindihan niya na rin agad yung nais naming sabihin sa kanya. So katulad nun, pagka nag-wine yung kuya niya, kasi may mga episodes talaga na bigla na lang iiyak yung kuya kasi may gustong gawin, hindi niya magawa. So, sasabihin sa akin ng anak ko, Mommy, kuya is crying. So, sasabihin lang namin, it's okay, let kuya cry. He will come down later. So, pag bumaba na si kuya niya, sasabihin ko sa kanya, go hug kuya. So, may intindihan niya na kasi nga umiyak dahil alam niya na nasad si kuya. Parang in a way, it's teaching her how to comfort. Go hug kuya. Tapos, nalapit na siya. Hahag niya si kuya niya. Tapos, magugulat na lang ako, sasabihin niya kay kuya niya, are you okay? Are you okay? Pero hindi ko naman sinabi sa kanya, but because she picks up these things sa mga regular conversations din po namin sa bahay, parang yun din po yung na-express din niya dahil yun din po yung nakita niya sa kanya. Ayun, maganda yung ni-raise mo na yan, Mami Normie. Yung expression ng mga bata ay galing sa adults, di ba? Kaya nga, may mga pagkakataon na minsan, nagugulat tayo, bakit sinasabi to ng bata? Sa yan narinig di ba? Bakit naman siya ng bad words? Narinig sa'yo, di ba yung gano'n, di ba? Or yung halimbawa, how adults express their discontentment, di ba? So yun, minsan makikita din natin ito sa ating mga anak na, bakit siya gano'n? Nagaya nga. Nagaya sa atin, di ba, no? So like yan, kagaya niyan, marunong na siya ng, are you okay? Di ba? Are you okay? So alam niya na itinatanong yon after magkaroon ng kakaibang behavior. Di ba? So na-connect niya na, kasi tapos na siyang umiyak, so hinag na niya, so are you okay? O, di ba? No? So, yun pong mga bata, sometimes, hindi nga lang nila na i-express ng ganito kahaba, gaya ng usapan natin, Mami Normie. But deep inside, meron silang certain level of pag-process, di ba? Kaya po napakahalaga na we pick up, o kagaya nun,
parang i-commend mo siya. Uy, it is so good. Parang, ay, ang galing naman tinatanong mo kung okay si kuya. Okay, kuya. Ano, are you okay, kuya? You tell Ruth. Di ba? Yung ganon. So, para magkaroon ng exchange, no, na I did well. Tama pala yon. And then si kuya naman, magre-respond back siya sa kanya na I'm okay. Di ba? So, naku, ganun po talaga, no? Parang ang dami nating kailangan ituro sa ating mga anak, ano? But, sabi nga, at ayan, nakita natin, no, sa buhay ni Mamshi Normie, ay napakahalaga ng modeling na ating tinatawag. Okay, so ang last question ko is, since toddler, tapos merong early adolescent, and yung isa is late middle childhood, in terms of how they express their ideas, na nakikita mo ba yung parang ideas in terms of this is the way I look at myself. Yun, yung ganun. Kasi ito po, mahalaga ito, no? Kasi ang sabi natin ay we wanted to enhance, no? Paghusayin ng language so that ang kanilang mga kalusugan sa kaisipan, no? Mental health ay umayos. So, yung mga ganun, anong observation mo sa kanila? Yung sa bunso ko po, kasi ngayon po, Mami Bessie, nandun siya sa stage na gusto niya ng mga princess dress. So yung mga damit na pabalon, yung yung mukhang gown ng damit. So kahit nasa bahay lang po kami, gustong-gusto niyang yun ang sinusuot. So pagka napansin ko po, dahil mas prefer niya yung ganon, I would ask her na, what would you want to wear? T-shirt or dress? So may times po talaga na I allow her to make her choices when it comes to how she wants to dress. And hindi naman din sa araw-araw gusto niya lagi mag-dress. Katulad po kahapon, napaka-fresh lang po. Nagdala kasi, syempre pag nasa church po, di ba, meron kang dalang mga extra damit kasi alam mong pagkatapos nito, magpapawis, maglalaro sa labas. So yung dress na dinala ko po, yung dress na pamalit, pero naglagay pala po siya ng dress na gusto niya sa kanyang maliit na bag. So in the middle of yung time ng worship, nagpipreach yung daddy niya, kinuha niya yung kanyang damit na gown, parang yung gown na yon, yung dress niya na yon. And sinabi niya po sa akin na, I want to wear this. So syempre, nandun kami sa environment na hindi ka dapat nagsusuot, nagpapatong ng damit dito. Pero, na-observe ko lang din po na I also don't want her to feel na hindi ko siya pinakikinggan. So I just told her, sige, I will wear it, but we will remove it later. So sinuot ko lang sa kanya. Parang sa akin naman po, wala naman din pong mali kasi pinatong ko lang naman din yung damit sa kanya. And wala pong tantrums or meltdown na naganap dahil hindi ko siya pinagbigyan. So yung mga ganun po na napapansin ko na they really just wants to express yun nga yung preference nila, what they want. But of course, bilang magulang, we also have to observe if it's an appropriate moment, okay lang po ba. Sa akin naman po, dahil nakikinig naman siya doon sa preaching ng daddy niya, nandun din kasi siya kasama namin. So yun, sabi ko, sige, but you have to be quiet, just sit down. Tapos, quiet siya throughout. Minsan nga lang nandun, nakaupo sa sahig. But, nakagaon, nakadress. Pero, she was very, manageable. Hindi yung kasi pagka ganun, di ba, yung mga ganong edad, pag hindi mo talaga napagbigyan, magwawala talaga sila. So, she understood early on din, pinapaliwanag din namin na pag nandun sa church, this is how you should act, you sit down only, and like that. So, minsan gusto niya pumunta doon sa Sunday school, sa kids church namin. Minsan ayaw niya. So, hindi ko rin siya pinipilit. So, pagka before the worship service namin po would start, I will ask her, do you want to go down sa kids church? And sabi, no, I want to be with you. So, pagka gumano na siya, okay, sige, you stay with me. But, kasi explain ko na sa kanya, what do you need to do? So, pagka ganon, pag nakita ko na hindi niya nasunod, so I have to also observe kung is it because bata lang talaga siya, hindi niya talaga makontrol yung sarili niya sa likod, or nagdi-disobey lang talaga siya. So, yun po, with that, I am able also to help her process and what she is expected to do sa mga ganung sitwasyon. Ganon din po yung mga kuya niya. So, we allow them also to tell us, oh, what do you think? What do you feel about these things? And what's your suggestion? Parang
on certain situations po, we really allow them to bring inputs, mga ideas nila, mga thoughts nila, mga insights din po nila, so that they would feel na they are being heard. Kasi I observe din po na isa rin po sa mga bagay that helps the children develop their language is also yung feeling na, kasi may nakikinig sa akin. Parang may nagpapahalaga sa sinasabi ko. So, yun po, we also allow them to, kumbaga, contribute to the conversation. Pag meron kaming kailangan decision making, what do you think? Or where do you want to go? What do you prefer? So, yung mga ganun po, we allow them to speak their mind. Okay. So, napakadami nating mga naikwento, naibahagi, no, sa ating mga momshies at saka mga moms at heart na iba pa rin, na hindi biological mothers. Ano yung parang pinaka one-line, two-liner sentence ba yan na gusto mong iwanan, no, as a reminder sa ating mga kasama? Ano po talaga, it's important po talaga na pagkaroon tayo ng oras na oras na maging intentional po tayo sa pagtuturo sa ating mga anak. Kasi kadalasan po talaga, yun po yung nami-miss out natin. And usually, reactive na lang tayo sa mga how they respond or they behave. So yun po, make time to talk with your children. Yun po yung isa sa mga nais kong ibahagi sa mga momshies natin. And yun din po, develop their language. Develop their language wherein kailangan po talaga na isipin din po natin kung paano po sila mas mag-grow sa kanilang blooming language. Kung kailangan po ba natin silang bigyan pa ng mga libro or expose po sa mga experiences kung saan mas madedevelop pa po nila yung kanilang language development, yung kanilang language abilities. So yung mga ganun po, para po maging mas holistic po talaga yung yung kanilang pag-develop sa kanilang pananalig at language. Very nice, well said, oras. And sabi mo, make time, kaya dapat intentional. So maraming salamat sa'yo, Mami Normie. Yes, salamat din po, Mami Bessie, for inviting me again po dito sa Moms at Heart at ma-share ang aming kwento bilang pamilya. Thank you sa mga insights. God bless! God bless po! Yan, napakayaman na naman po ng ating mga narinig, mga puntahan, mga practical tips, no? Simpleng-simpleng mga bagay na pwede po nating gawin, pero yun po pala ay hindi simple ang kakalabasan nito kapag ito po ay ating naisagawa sa atin pong mga anak. Lalong-lalo na nga po yung mga ages na atin po nga narinig kanina na na-share, which is early education, yung toddler, tapos merong middle childhood, at saka yung early adolescent. Ito po yung foundation years na pag nahawakan natin, train up a child in the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. At para naman po sa dagdag pa po sa ating mga momshies na tinatawag natin, we can glow and bloom. Ayan, huwag natin kakalimutan ng ating personal na mga itsura, images, or mga bagay-bagay po mula sa ating Momshi Ami kung saan niya ibabahagi ang mga bagay-bagay at magtatapos din po tayo sa isang panalangin. Momshi Ami! Hello mga mamis, magandang buhay! Welcome po sa Ganda Mo Mami. Makatulong nawa ang mga reminders so that ang buhay bilang ilaw ng tahanan ay higit na lumiwanag. Ang brownout ay biglaang nangyayari. Paano na kung walang ready na ilaw? Brownout ba ang usapan? Hindi ako nangangamba dyan. Natatandaan ko ang turo ng aking nanay kapag walang kuryente. Narito ang DIY oil and salt lamp. O diba, simple lang pero elegant ang liwanag. Nawa ay magliwanag tayo tulad ng sabi sa Matthew chapter 5 verses 13 to 16.
Kahanga-hanga na tayo ihalin tulad ng Panginoong Hesus sa pagiging asin at ilaw. Bilang asin ay magbigay ng lasa sa sangkatauhan that our lives will season the lives of others. Maging ilaw to serve as light to those who are in darkness. Kaya nga mga mamis, paliwanagin ang ating tahanan. Isang paalala mula sa Matthew chapter 5 verse 14. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Kaya para mas mapansin ang ganda mo, mami, keep the light shining. Pay attention sa ating tono ng pagsasalita, pag-aayos ng pamamahay, sipag at isang pusong madalas ay joyful and thankful, realizing all things come from God. Okay po ba mga mamis? Bigyan tuon ang ilaw at gaya ng brownout na paligid, iwasan na ang ilaw ng tahanan ay mag-brownout. Ito po ang inyong Mami Ami, kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina para manatili ang ganda mo, Mami. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama na mapagmahal, sa ilalim po ng iyong patnubay, naway kaming mga mamis ay patuloy na magliwanag bilang ilaw ng tahanan. Ayon nga po sa iyong salita mula sa Mateo chapter 5 verse 13 to 16. Tumudulog po kami sa iyo na kami po ay gamitin mo bilang asin na nagbibigay lasa sa buhay ng marami at bilang ilaw na nagdadala ng liwanag sa mga naglalakad sa kadiliman. Nawa po ay tunay kaming magliwanag sa kanya-kanya naming mga tahanan na maging sanctuaryo ito ng iyong pag-ibig, pag-asa at ilaw gaya ng iyong bilin sa Mateo chapter 5 verse 14. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Sa tulong at biyaya mo o aming Panginoon, naway maging inspirasyon kami sa aming mga anak at kapwa mamis at magdala ng kaluwalhatian sa iyo o aming Ama na nasa langit. Sa matamis na pangalan mo, aming Panginoong Hesus. Amen. At yan po sa ating pagtatapos sa isang panalangin ay atin na rin pong tinatapos. Nagpapaalam na po ang inyong Mami Bessie Rios dito sa ating programang Moms at Heart. Ang programa na humuhubog, sana nga po sa ating mga pusong ina. At kayo po ba ay amin pong nakasama over 702 DCAS FEBC Radio TV, Moms at Heart na Facebook page, or di naman po kaya. Very simple, lalo na po bit-bit ang ating PM radio 702 DCAS AM Bond. At ang lahat ng yan, dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isang magandang hapon, isang masiglang hapon, at laging nag-uumapaw ang pagpapala sa ating buhay sa hapon.